Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So kilala nga ng lahat ng basketball fans si Stephen Curry at nag-iisang unanimous regular season MVP sa history ng NBA. Siya nga ay one half ng kinikilalang best shooting backcourt sa kasaysayan ng basketball at yan nga ay ang Splash Brothers kung saan kasama niya dyan ang kanyang teammate na si Klay Thompson. Sa mata nga ng madami ay kung catch and shoot lang ang pag-uusapan ay debate pa nga daw kung sino ba sa dalawa ang mas magaling. Sadyang mas magaling lang talaga si Stephen Curry kung off the dribble ang pag-uusapan. Ayon nga sa iba ay dihamak na mas magaling si Curry, ngunit mas nakakatakot nga daw kapag ubinit si Klay Thompson dahil sigurado ng tambak ang kabilang team kapag nangyari ito. Taong 2015 na magkampiyon ng Warriors sa paungunan nilang dalawa, na-establish nga ni Stephen Curry ang kanyang sarili bilang isa sa mga best player sa buong liga, habang si Klay Thompson naman ay nasali sa debate ng best shooting guard sa liga noong mga oras na palagi silang nasa NBA Finals. Kasama si Curry ay nagkampiyon sila ng 4 na beses. Meron din silang 7 NBA Finals appearances. Sa prime nga ng Warriors Dynasty ay nakagawa ng iba't ibang record si Klay Thompson tulad ng 37 points in 1 quarter at most 3-pointers in 1 game. At madami din nga naniniwala na deserving siya ng pwesto sa NBA 75 greatest players of all time. Isa nga daw ito sa mga biggest snubs dito. Si Stephen Curry ay nananatiling isa sa mga best players sa buong liga ngayon. Ganun pa man si Klay Thompson nga ay medyo nagkaroon na ng decline sa kanyang performance matapos sa tamaan siya ng kanyang ACL injury. Paminsan-minsan nga ay lumalabas pa nakasanayan natin na Klay Thompson. Ganun pa man very inconsistent na nga siya mga kaibigan. At minsan nga ay nagiging pabigat na nga siya sa Golden State Warriors dahil hindi na din siya yung katulad ng dati na kahit malasin sa shooting ay kaya niya pa din na i-lockdown ang best wing player ng kabilang team. Si Klay Thompson ay patungo na sa huling taon ng kanyang 5 years $189 million contract. Ibig sabihin ay available na siya for extension. Well, ayon nga kay Woj ng ESPN ay walang usad dito ang Warriors. At kung wala pa din itong usad bago mag-umpisa ang season, ibig sabihin ay papasok sa free agency si Klay Thompson next off-season. Maliwanag na gustong manatili ni Klay sa Warriors at gusto din ng Warriors na manatili siya. Ganun pa man si Bob Myers na nga mismo nagsabi na hindi ibig sabihin nito ay mangyayari na ito dahil may cap space ngang tinatawag. Of course, gusto nga ni Klay Thompson ng max contract at base sa kanyang loyalty sa Warriors at sa naibigay niya para sa franchise na ito ay deserving nga siya nito mga kaibigan. Ganun pa man kung sa galing niya nga as of now, dito nga nagiging questionable ang Warriors. Tiyak na may mga teams na willing mag-offer ng max contract kay Klay Thompson at ito nga magiging test sa loyalty ni Klay mga kaibigan. Kapag may max offer sa kanya ang ibang teams at hindi siya kayang bigyan ng Warriors ng max, ito nga ang sinusugal ng Warriors sa hindi nila pag-offer ng extension kay Klay Thompson ngayon. Kaya naman sa mga fans ng Splash Brothers, enjoy nyo na lang nga ang season na ito dahil hindi natin tiyak kung masusundan pa ba ito o kaya naman ito na ang huling taon nila bilang magkakampi. Sa palagay nyo ba ay deserving pa si Klay Thompson ng 4 to 5 years of max contract?